Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At pag-usapan naman natin yung ngayong araw na balita galing mismo kay Mayor Baste, Acting Mayor Baste Duterte. Kung natatandaan nyo, lumipad siya ng Singapore kasama ng kanyang pamilya at ang kanyang staff. Ngayong araw, Linggo, supposed to be yung bakbakan nila ni General Torres sa Rizal Coliseum. Kaso nga lang, hindi to dumating tong si Baste. At mukhang pinagtatawanan siya ng buong bayan. Kasi parang dinuwag siya. Ngayon, ano ang ginagawa niya ngayon nagpapaliwanag pa na hindi daw siya naghamon. Okay? Let's watch a video from News 5. Okay? So, pakinggan natin 'to. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. Oh. You're just as stupid as the journalist that asked you. Kita mo yung kamay niya? Parang ano eh. Hindi mapakali. Yan. Yan. Okay. Okay. Now, bakit niya sinabing hindi naman kita hinamon? Pero doon sa kanyang unang video, sinabi niya, pag nagsuntukan tayo, ano ba yun? Anong tawag doon sa ganong pananalita? Guys. Isa ba yung ano lang, X lang o paghahamon din? Okay, so ito, papakita ko to sa Facebook naman. And kumuha tayo ng video, gamit lang tayo ng video from Philippine Defense Forces Forum. Okay, ito yung sinabi niya noong July 20, 2025. And then later on, himayin natin kung ano talaga ibig sabihin ng mga sinasabi niya noong July 20 at noong araw na pinost niya yung hindi naman kita hinamon. Okay? Ito. Watch natin to. Madali lang, guys. Okay. Medyo palakihin natin. Yan. Okay. So, Gusto mo karasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. We have the position pero gusuntukan tayo. Aram kung makaya, bilitas. okay. So, sa inyo, guys, ano yan? Hindi ba yan hamon? Klarong-klarong hamon yan, di ba? Pag nagsuntukan tayo, alam kong kayang-kaya kita. Tapusin natin to. Ganun lang. But you're a coward. Yan. You are not. Yan. Sinabi niyang, you're a coward. Di ba? Parang ano pa yung sinasabi niyang, pag nagsuntukan tayo, ang paghamon niya ng suntukan, tapos yung huli ay sinabi niya pang duwag ka kasi nasa posisyon ka. Ano yun? Hindi ba yung klarong paghahamon? Di ba? Klarong-klaro yun eh. Okay. Tapusin natin to. Nothing without your position. Sa totoo lang. Gusto Okay. mo karasin mo lang ako. Ulit. Kasi matapang ka lang naman. We have the position pero gusuntukan tayo. Aram kung makaya, bilitas. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Okay, yun na yun. Alright. So, para sa akin, klaro na yun eh. Hamon na yun eh, di ba? Na kung pag magsuntukan tayo, kaya kita. Duwag ka naman eh. Yun. Di ba? Napunta tayo sa Gemini. Share ko tong, syempre, para naman klaro din sa mga DDS na manonood. Kasi meron silang komento last time eh. Okay, sabi ko, sa Gemini, kita ba? Okay, sabi ko sa Gemini, I want to ask in Tagalog, when someone is said, pero kung suntukan tayo, alam ko kaya kita, what does that mean?
Sinabi ni Gemini, it's a phrase that implies confidence in one's ability to win in a physical confrontation, often said in a challenging way or boostful way. O, di ba? Can that also mean more challenging way? Yes, absolutely. O, sabi ni Gemini, absolutely daw. Ito ay a direct challenge, okay? Na pwedeng anong klaseng fight yan, whether boxing or ano man. Tapos boasting and confidence. So napaka kumpiyansa ni Baste kasi malaki siya, di ba? Tapos ano pa, underlying tension. It is often said that when already in the same level of disagreement on conflict, and this statements escalates being introduced the idea of physical confrontation. So kumbaga, kung may mga disagreement, suntukan na lang. Tapos, warning, intimidation, it can be used for warn someone to push them too far. Yan ang ginagawa ng mga Duterte, especially siya. Now, sabi ko, how about if the person made an alibi? Kasi sinabi ni Baste na hindi naman kita hinamon. Ang sabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita na. Okay, what does that mean? That's an interesting shift in phrasing. I didn't challenge you. What I really said was, if we were to have a fist fight, I'd beat you up. So it's a denial of challenge, not of intent. So the person is trying to backtrack or soften the direct challenge. Yun ang ginawa niya, di ba? Naghamon siya na pag nagsuntukan pero pag nagsuntukan tayo, ala kung kaya kita. Duwag ka naman eh. O, di ba? So yun, pinatulan ni General Torre at kinalaunan pumunta si Baste Duterte sa Singapore. Yan. Okay, parang nagano siya nag-step back. Para sa basketball, nag-step back muna, atras muna. Hindi kayang shoot. Yon, di ba? So, tapos sabi ko, pero kung suntukan tayo, alam kong kaya kita, can that be a dare to fight? Yes, pero kung suntukan, alam kong kaya, absolutely can to be a dare to fight a person. O yun, para klaro. O, di ba? And sinasabi ng mga supporter nila na hindi naman siya nagamon eh. Tapos, yung meron pang silang another alibi, yung pinayagan na ni ni sino nga yun? DILG Secretary Remulla na yung pag-alis niya July 20, okay? O kung sana man lang kung yon ang date at dapat nung una pa hindi na sila nagsabi ng ay dapat magpa-drug test muna, 'di ba? Yung tao naman si General Torres, syempre meron siyang tungkulin bilang isang PNP chief. Hindi naman siya wala naman siyang maraming sabihin na lang nating oras para lang bangayan at makipagsuntukan kung gusto ni Baste o sa mga set dates niya. O, di ba? Klarong-klaro sana nga naging yun eh. Napaka-sensation na yun eh. Imagine kung pumunta siya, mas madaming manonood at mas madami pang matutulungan ng boxing cause na yon. O, di ba? So, wag na po tayo magdahilan. Okay? Na napag-alaman naman na gano'n kayong mga Duterte. Hinamon na kayo niya, no? Nalimutan ko yung pangalan niya sa previous video ko. Pero hindi naman kayo pumunta sa hamon, 'di ba? Suntukan tapos barilan. Ano nangyari? Hindi kayo sumipot. 'Yon. Ang nangyari, supot. Okay. Anyway, guys, if you have any comments or suggestions, you can write. And please like and subscribe. I'll see you in the next video. Salamat po.